Hala, sige, magpagabi kayo sa dalampasigan para kunin kayo ng baboy bakya. Ang laging panakot ng mga magulang namin ng mga kalaro ko ng kabataan namin. Taong 2003, sa lugar sa Mindanao, nakatira kami malapit sa dagat. 11 years old pa lamang ako noon. At sa panahong yun ay mahilig kaming maglaro ng mga kaibigan ko sa labas ng bahay. Kung saan-saan kami napapadpad at gabi na umuwi. Dahil dito ay madalas kaming napapagalitan at napapalo ng aming mga magulang sa katigasan ng aming ulo. At yun na nga, bali-balita sa aming lugar ang pagpapakita ng isang aswang sa may dalampasigan tuwing gabi. Baboy umano ang ulo nito at ang katawan naman ay sa katawan ng tao. May bitbit na itak at nakasuot ng bakya. Kaya tinawag nila itong baboy bakya. Sa kabilang parte ng dalampasigan naman ay natagpo ang patay ang isang lalaki na puno ng taga ang katawan at nakatago sa may masukal na damuhan. Ang sabi nila, baboy bakya raw mano ang may gawa nito. Narinig ko kay Uncle Lado. Nakita niya mismo yung baboy bakya sa dalampasigan nang minsang umuwi siya galing sa pamamalaot. Kumaripas daw siya ng takbo papunta sa mga kabahayan. Kwento ng isa naming kalaro na si Jepoy. Ay nako, gawa-gawa na naman nila yun para hindi na tayo naliligo sa dagat tuwing gabi. Hindi naman nagsisinungaling si Uncle Lado. Sige, ganto na lang. Pumunta na lang tayo sa dalampasigan mamaya paglalim ng gabi. Abangan natin yung sinasabi ng baboy bakya. Tapos, gulpihin natin kung totoo man yun. Nang gabi din yun, ay patago kaming napunta sa dalampasigan. Naladala namin ay palakol, itak at panghampas na kahoy. Habang nag-aabang, lampas 10:00 na ng gabi yun. Mahigit 1 oras din kaming nag-antay. Pero wala kaming nakita kahit anino ng baboy bakya. Inabot na kami ng antok habang nag-aabang sa may likod ng puno ng talisay. Nakakailip na rin ang iba kong kasama. Ako naman ay panay tapik sa pisngi ko para manatiling gising. Maya-maya pa ay may naamoy akong masangsang na tila amoy ng pikirin ni Mang Kaloy. Ginising ko ng tapik ang iba kong kasama. Layo, Arnold, naaamoy niyo yun? Amoy pikirin ni Mang Kaloy. Nagkatinginan naman kaming lahat. Maya-maya pa ay nagsitakbuhan na kami at nagsisigawan. Kapitbahay! Mga kapitbahay! May baboy bakya! May baboy bakya! Mga kapitbahay! Pagsisigaw namin sa mga bahay-bahay, nagsilabasan naman ng mga kapitbahay at tiningnan ang kaguluhan. Hoy! Kayo na naman? Ano bang mga pinanggagawa niyong kalokohan mga batang kayo? 10 oras na ng gabi. Natutulog ng mga tao dito. May baboy bakya po sa dalampasigan. Naaamoy po namin yung pigiri. Ano ba kasing ginagawa niyo doon sa dalampasigan? Pagagalitan na naman kayo ng mga magulang niyo. Magsiuwian na nga kayo. Nakakaistorbo kayo. Aling nate, 6 nga pong fighter dyan. Dagdag nyo na lang po sa lista ko. Ay nako Berto, listahan na naman. Umabot na nga ng 5,000 yung utang mo rito. Hindi mo pa binabayaran. Huwag kang mag-alala, aling nate. Mababayaran ko rin yan, pati interest. Doblehin ko pa. Balang araw, tatama rin ang numero ko sa surtres. Yung inaanak ko pala ito. Sabihin niyo nga sa akin, saan niyo nakita yung baboy bakya at pupuntahan namin? Huwag kayong mag-alala. Ang ninong mo na ang bahala sa inyong lahat. Naglakad ang 3 lasenggo papunta sa may dalampasigan. Bitbit ang ilang bote pa ng alak. Sinalubong naman ako ng pengot ang nanay ko at napauwi ako agad. Pagka kinabukasan nun, ay nagimbal ang buong barangay. Sa kakilakilapot na pangyayari, natagpuang patay ang aking ninong. Ang ulo nito ay nakahiwalay na sa katawan nito at hindi na natagpuan pa. Ang sabi ng isang kasama niya sa gabing yon ay baboy bakya raw ang may gawa nito at ikinuwento niya ang buong pangyayari.
Asan na ba yun? Yung baboy bakya na sinasabi nila. Wala naman ako nakikita dito. Maniniwala ka ba dun? Siguro, si Aling Kabing lang yon. Namumulot ng tahong. Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving kiss. Pre, makikita niyo ba yun? Ano ba yun? Parang may nakatayo dun sa malayo. Nakatingin sa atin. Meron nga. Check siguro, pre. Ganon ba? Sige. Aranahin natin. Tulad mo, baliling. Ay sa mutya. Perlas na kay Ningning. Anong ganda. Oo, inday ang imong pagkatao. Nag-aamag, ining baybayon. Oo, pagkasakit. Walandungan. Ay sama sa mitusok ang tuyong. Kung ang gugma mo, di maangkon. Lakas na yata ng tama ng fighter sa inyo mga pre. Paano naging chicks yan eh? Parang hugis baboy yata. Pero bakit nakatayo? Tumatayo na ba mga baboy ngayon? Parang ikaw yata yung malakas ang tama, pre. Baboy. Nakatayo. Ang mabuti pa ilapitan natin. Lapitan nga natin. Wag, baboy ba kaya yata yan pre? Oy na tayo. Para makita kung baboy ba kaya nga yan. Ungas mo rin pre, no? Okay, magkalala mga pre. Akong bahala sa inyo. Huh, batang baho. Ay pre, ba't ka nagsusuka pre? Walang susuko. Tayo ka dyan. Bakapan mo ko. Baboy ba kaya nga yan pre? Alis na tayo pre. Ay, mga tuwag. Ba't kayo tumakbo? Kumakalat ang isang chismis sa buong barangay na si Aling Kabing raw ang baboy bakya. Nag-aanyong tao umano ito at nakikisalamuha sa umaga at nagiging aswang naman sa gabi. Marami silang naisip na dahilan kung paanong si Aling Kabing nga ang baboy bakya. Una ay magkapareho ang suot nitong bakya doon sa aswang. Pangalawa ay magkaaway sila ng ninong kong namatay na maaaring ito raw ang maging dahilan ng kanyang pagpaslang. At pangatlo ay dahil sa kahugis daw at kasinlaki niya yung baboy bakya na nagpapakita. Pagkatapos ng mga pangyayari na iniiwasan ng mga tao si Aling Kabing, hindi na rin lumalabas ng bahay ang mga tao pagsapit ng gabi. Maaga silang natutulog at tinatarangka ang kanilang mga pintuan at mga bintana sa takot na pasukin sila ng aswang. Isang araw ay bigla na lamang nawala si Aling Kabing. Ang sabi ng mga kamag-anak ay nagpaalam itong pupunta sa kanyang kapatid sa Bukidnon. Matapos nun ay natahimik na ang mga tao at lumalabas na uli sila sa gabi nang hindi natatakot.
Ngunit, isang araw, ay may natagpo ang bangkay sa magubat na parte malapit sa dalampasigan. Nagulat na lamang ang lahat na makitang si Aling Kabing ito. At gaya na nangyari sa ninong ko, ay nahiwalay din ang ulo nito sa katawan. Nagimbal ang buong barangay sa pangyayari kung hindi si Aling Kabing ang aswang na pumapatay. Sino kaya?